Praise God, hallelujah. Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. At binabati ko rin mga kapatid ang mga nag-view kahapon ba yun? Thursday. At ngayon mga kapatid ay babatiin ko kayo mga kapatid. So, maraming salamat kay Pastor Abraham Bijek, Sister Aida Reyes, Sister Annalisa Barte, Sister Bernadette, Sister Brita Nislin, Atenay, Sister Cecilia Ramos, Sister Virgie, Sister Elmi Ramos, Sister Eunice, Sister Evelyn Flores, Sister Firma Kiambao, Brother Frederick, Sister John Liascote, Jezreel Comendador, Jimmy Nak, Jimmy Bocalan, Sister Josephine Sakdalan, Lady Lou, Sister Lilian Bautista, Sister Lori Fortis, Sister Margarita Soltera, Sister Cristina Gadi, Sister Maria Estabilo, Sister Maris Cadoy Friend, Sister Medi Pasquel, Sister Mona Lisa Sarmiento, Sister Mirna Ligaspi, Sister Pia Pascual, Ningning, Sister Remy Pascual, Brother Ricky Sangle, Sister Rowena Hayres, Roe Tortoga, Sister Tess Nato, Vicky Alejandro, Sister Del, at gayon din si Sister Teresita Santos, Sister Gina Mondero, Sister Evelinda Martinez, Sister Rachel Rodriguez, Derly Esguera, my classmate, Sister Vicky Morales, Brother Christopher Gamboa, and Rain Comendador. Ayan mga kapatid. So, maraming salamat sa inyo mga kapatid, no? At sa patuloy nating pakikinig at pag-view ng mga pag-aaral natin. So tayo mga kapatid ay magpapatuloy muli sa araw na ito at tayo nasa chapter 4 na ng Victory in the Wilderness. So tayo lumapit sa Panginoon mga kapatid at tayo ay magpasalamat sa Kanya. Praise God, hallelujah. Dear Jesus, muli Panginoon, pasasalamat Panginoon o God ang hatid namin sa iyo sapagkat ang pagdurugtong mo ng buhay sa amin na mayroong lakip na lakas at hilinga. Gayon din, o Panginoon, o God, Lord, ang freedom na kami, Panginoon, ay patuloy na makapag-aral ng mga salita mo. Bagaman ang panahon, Panginoon, ay alam naming pumapatungo, Panginoon, sa hindi mabuti. Gayon pa man, Panginoon, ay ginagrab namin ang pagkakataong ibinibigay mo sa amin upang kami patuloy na makarinig ng mga salita mo, Panginoon. Kaya't ang aming puso at ang aming kalooban, Panginoon, o God, ay patuloy mo po, Panginoong, pagpalain na kami, o Diyos, ay lagi at manatiling uhaw, gutom sa mga salita mo upang magpalakas sa amin, magpatibay sa amin, magpatatag, at kami, Panginoon, ay masumpungan mo, Diyos, hallelujah, na tatayo, Panginoon, sa pananampalataya. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang bawat isa sa amin, samantalang ang pag-aaral ngayon ay nilalagay namin sa iyo mga kamay na naroroon, Panginoon, ang taos-pusong pasasalamat sa iyo lamang pong nag-iisang pangalan. Sa pangalan mo po, Jesus, na aming Diyos. Amen. Okay, so tayo mga kapatid ngayon ay nasa chapter 4 at ang pag-aaral natin mga kapatid ay nagsasabing our example. So, ang sabi mga kapatid dito, we struggle under the heavy weight of unfulfilled vows and promises until we are so burdened we can barely lift our voice in prayer. So, nag-struggle tayo mga kapatid, meron tayong pakikipagbuno mga kapatid, no? Sa mga heavyweight ng mga unfulfilled vows, yung mga hindi natin natutupad na mga pangako at mga sumpa, vows, mga kapatid, no? Hanggang tayo, mga kapatid, ay mapuno ng kabigatan na hindi na natin maitaas ang ating tinig sa pananalangin. So, ang sabi ng ating reference, mga kapatid, sa 1 Corinthians 10:1-4, moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Okay, so, mapapansin natin mga kapatid na sa lahat ng sinabi ni Apostle Paul, ay tumutukoy ito sa lahat, no? At sabi nga niya, all our fathers, all passed through the sea, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, all ate the same spiritual food,
all drank the same spiritual drink. So, nandoon mga kapatid ang emphasis na ibinibigay ni Apostle Paul na ang lahat. Walang natangi mga kapatid, walang hindi tumanggap, walang hindi uminom, walang hindi nakalasap mga kapatid. At tayo man ay gayon din. Sapagkat tayong lahat ay lumalasap, tayong lahat ay nagtatamo ng biyaya ng ating Panginoon kahit na sino tayo, no? Hindi ito tumutukoy sa anumang denomination na kinalalagyan natin, kundi ito mga kapatid ay lahat ng tao lumalasap ng biyaya ng ating Panginoon. Kagaya ng ulan na pumapatak mga kapatid at sikat ng araw, ang lahat mga kapatid, masama, mabuti, matuwid o hindi. Ang lahat ay tumatanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon. So, ang mga points na ito mga kapatid ay tinutukoy ni Apostle Paul doon sa Israel. At sila mga kapatid ang tinatawag na mga covenant children ng ating Panginoon, mga descendants ni Abraham, at hindi ang mga Gentiles, no? So, ito ang tinutukoy ni Apostle Paul. Bagaman si Apostle Paul ay apostol mga kapatid ng mga Gentiles, subalit ang kanyang mga pagtuturo dito mga kapatid sa verse na aking binasa, ito ay nire-refer niya mga kapatid sa Israel, ang descendants ni Abraham. Okay, so sila mga kapatid ay naglakbay sa ilalim ng ulap na nandoon mga kapatid ang protection ng ating Panginoon. Sila nabautismohan sa pamamagitan ni Moses na foreshadow mga kapatid ng ating Panginoong Hesukristo na ating deliverer. So, ang lahat sa kanila mga kapatid ay nakatikim o kumain mga kapatid ng mga spiritual food na inihahatid sa kanila ng ating Panginoon at uminom sa pamamagitan ng tubig na hatid ng bato. At ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, ang batong yaon ay walang iba kundi si Kristo. So, nakakahanga mga kapatid, no? Revelation ng ating Panginoon na kahit na doon sa Old Testament, siya'y naroroon. So, siya ang Diyos ng Old at saka ng New Testament. At maliwanag yon mga kapatid, no? So, ang deliverer nila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ang provider nila doon, mga kapatid. At sabi ko nga, samantalang ito minimeditate ko, mga kapatid, no? So, ang pagkain nila araw-araw, mga kapatid, ay mana. At ito, mga kapatid, ay pagkain na kaloob ng Diyos. So, ang ating kaluluwa bilang mga spiritual descendants ni Abraham, no? Ang ating mga kaluluwa ay kumakain ng iisa ring pagkain. At ito'y walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Ito yung ating daily bread, ito yung ating mana na pinoprovide ng Panginoon sa atin daily, no? Kaya read your Bible, pray every day, no? Sapagkat ito ang pagkain ng ating kaluluwa araw-araw. At ano yung ating inumin mga kapatid na kagaya nila umiinom na kaloob ng ating Panginoong Hesukristo ng rock na kung saan mga kapatid ay nag-provide sa kanila ng tubig. Ito'y nangangahulugan ng presensya ng ating Panginoon sapagkat umiinom tayo ng iisang espiritu at tumutukoy yaon sa presensya ng ating Panginoon na walang kasing tamis. Okay, so naalala niyo mga kapatid na nag-complain ang Israel kay Moses dahil yung tubig na kanilang nakita mga kapatid, meron ngang tubig pero mapait. Pero pinagaling ng Panginoon at ito'y naging matamis. Gaano katamis ang presensya ng Panginoon mga kapatid kapag ito ay dumarating sa atin. So umiinom tayo ng presensya ng ating Panginoon sapagkat siya ang ilog ng buhay. Siya mga kapatid ang rivers of life. So, yun mga kapatid ang katulad nito. So tingnan natin mga kapatid at bigyan natin ng pansin ang sinabi ni Apostle Paul na all. At yun ay 5 times niya mga kapatid na inulit-ulit, no? At ito'y hindi tumutukoy mga kapatid sa hidden. Ang ibig sabihin mga kapatid ay ang mga non-believers ng ating Panginoon. At nagpatuloy mga kapatid si Apostle Paul sa pagsasabi mga kapatid sa Corinthians. At sabi niya sa 1 Corinthians 10:5 and 6, but with most of them God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. Now these things became our examples. Okay, so alam natin, dahil paulit-ulit ko sinasabi mga kapatid sa ating mga pag-aaral, walang nakapasok sa land of promise doon sa mga taong umalis sa Egypt na dineliver ng Panginoon patungo sa wilderness na sana sila yung tagapagmana ng land of Canaan, the land of promise, no? Subalit, sa kalungkutan ng Panginoon, sapagkat naging matigas ang kanilang mga ulo, naging very
very disobedient sila sa kalooban ng Panginoon at hindi nila natutunan na pagtiwalaan ng ating Panginoon. So, silang lahat ay namatay doon sa wilderness. At yun ang sinasabi dito mga kapatid, no? But with most of them, God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. Doon sila namatay, doon sila nalibing sa wilderness, mga kapatid, na kanilang nilakbay. So, yung kanilang paglalakbay na yon, sayang. Ginawa nilang sayang, mga kapatid, ang paglalakbay sapagkat hindi sila sumunod sa leading ng ating Panginoon. Buhay din natin, mga kapatid, ay napakahalagang natitiyak natin na tayo ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon. Siya ang ating leader, siya ang ating master teacher, at ang ating pagsunod sa Kanya, mga kapatid, ay natututunan natin, nalalaman natin kapag tayo, mga kapatid, ay hindi humihiwalay sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat sa pamamagitan nito, tayo ay mayroong guidance. At ang ating mga prayers na dinadala sa Kanya na buhay ang Panginoon, at totoong siya, mga kapatid, ay nagli-lead sa atin kapag hinahanap natin siya at hinihingi natin ang kanyang payo. Okay, so ang sabi, mga kapatid, paano nila na-displease ang ating Panginoon? Paano nila nagawang hindi bigyan ng kasiyahan ng ating Panginoon? Number 1, meron tayong 5 points dito. They lusted after evil things. So, nagnanasa ang kanilang mga sarili sa mga bagay na hindi tama, sa mga bagay na hindi mabuti. Unang-una na, mga kapatid, hindi nila makalimutan ang Egypt. At ang Egypt ay katumbas ng world ngayon sa buhay natin. Kaya hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi tayo pwedeng mabuhay na sasabihin tayo, mga kapatid, ay believer ng Panginoon, pero nabubuhay naman tayo katulad ng mga nasa world. At yun ay pagnanasa. Ang ibig sabihin, yung ating pagkataong loob ay merong dalawang puso. Puso na sabihin natin gusto nating sumunod sa Panginoon pero hindi natin ginagawa. Alam natin pero hindi natin isinakasakatuparan. At ang ating sarili ay nakikitang hayag, mga kapatid, sa mga bagay na ukol sa mundong ito. Number 2, they pursued idols. Alalahanin natin, mga kapatid, na ang Israel noong si Moses ay tinawag ng Panginoon upang ibigay sa kanya ang 10 Commandments doon sa Mount Sinai, and 40 days and 40 nights na nandoon siya. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga Israelite doon sa baba ng Mount Sinai ay nangagsaya, nagawa ng idol, mga kapatid, ng baka. At pagkatapos, ayun ang kanilang sinabi na yun ang nagtawid sa kanila mula doon sa Egypt. Imagine mo, sila ang gumawa, pagkatapos sasabihin yun ang kanilang Diyos na nag-deliver sa kanila. And then sila ay nagsayahan at nandoon ang lahat ng karumihan na ipinakita ng banal na kasulatan. Okay? So they pursued idols. So nagkaroon sila, mga kapatid, ng mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga sarili. And number 3, yun ay hindi siyempre ikinalugod ng ating Panginoon. At kahit si Moses sa kanyang sarili nang makita niya ito ay nagalit. Kaya nga inihagis niya sa kanila ang 10 Commandments na sinabi ni Moses na hindi sila deserve na tumanggap ng batas ng ating Panginoon. Okay, so ang sabi, number 3, they committed acts of sexual immorality. Ayan, mga kapatid. So nakita yun ang hayagan, mga kapatid, ni Moses. Hindi sila nahiya sa kanilang mga sarili na sa harapan, mga kapatid, ni Aaron, na si Aaron, mga kapatid, ang itinalaga ng Panginoon upang maging high priest nila noong mayroon ng tabernacle sa wilderness. At hindi sila, mga kapatid, nanghimi sa isa't isa. Lahat sila'y gumawa ng mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Imagine niyo, mga kapatid, araw-araw ay kasama nila ang Panginoon, obviously, na nakikita nila, mga kapatid, no? Pero ito'y nagawa nila sa harapan ng ating Panginoon. So, ang ating ding mga buhay, mga kapatid, sa ating kapanahunan, ito ang nagiging dahilan kung bakit minsan, mga kapatid, ay kailaki ng problema ng church, nagkakaroon, mga kapatid, ng maraming nawawalang mga saints sa loob ng iglesia kasi sila'y nasasaktan at nasasabihin nila na akala ko ito ay magbabago sa akin ng buhay, pero dito naman pala ay meron din naman palang ganito. Dahil nandoon ang fornication, nandoon ang adultery na makikita natin, mga kapatid, sa loob ng iglesia. Nakakalungkot isipin, mga kapatid, pero yun ay dinaranas ng karamihan. Ako'y dumanas ng gayon, mga kapatid, no, sa
sa lugar na ito. Lalo pa nga ang masyadong napakaliberal mga kapatid ng tao dito. At ngayon lang hindi natin makikita dahil sa pandemic, pagkatapos ay nakamask ang lahat. Praise God, hallelujah. So yun ay something na maganda mga kapatid, no? At dahil sa liberality mga kapatid ng tao dito, kahit saan mga kapatid nandoon yung kissing scene, nandoon, wala na sila mga kapatid, wala nang sacredness. Wala nang sacredness mga kapatid, no? Kaya ang mga Pilipino rin mga kapatid ay nag-a-adapt ng mga gayong bagay na nakikita nila dito. So, dumating yung time na nagkaroon ako ng problema mga kapatid sa ganyang bagay at talagang napakahirap na harapin. Napakahirap. At sabi nga mga kapatid ng iba't ibang denomination na nakikilala na ako mga kapatid, no? At ang sabi nila na nakarating sa akin, ang pastor ng United Pentecostal Church hindi na makatunghay ng mukha dahil sa mga ginagawa ng kanyang miyembro. At yun ay nakarating sa akin, sinabi ko yun sa church mga kapatid. Ang sabi ko, sige nga, kayo ang maging ina na ang kanyang mga anak ay gumagawa ng ganyang bagay na naglalaro ng apoy. Meron ba kayong glory? Makakatunghay nga ba ang mukha ninyo? Yun ang sinabi ko sa kanila mga kapatid. So, totoo yun mga kapatid, mabigat na bagay ang bagay na to. Kaya nga, para doon sa mga young people, para doon sa mga kapatid na dumarating yung time, mga kapatid, na kayo nagmamahal, hindi lahat ng pagmamahal ay pagmamahal nga. Lahat ng nadarama ng puso ay pagmamahal nga. Kung minsan ito'y lust. At hindi natin nare-recognize yun. So, they committed acts of sexual immorality sapagkat ito'y iniiwasan at hindi dapat mangyari sa loob ng church sapagkat ito ay maaaring mag-cause ng pagkasira ng iglesia, lalo na kung ang leader, mga kapatid, ang magkasala. Napakabigat. At yun mga kapatid ay kailangan, lalo na kung pastor ang magkasala. Oh my God. Talagang mawawasak ang iglesia mga kapatid, no? At meron akong alam na ganyan mga kapatid, no? At dahilan yun ang pagkawasak ng gawain. At wow, sasabihin ko ba? May karanasan kasi ako mga kapatid, no? At yun ay nangyari nung hindi pa ako nagpapastor, no? At nandoon ako sa Makati noon. And then, ang Balayan mga kapatid, may ibang pastor yan. So, nagpatuloy yun mga kapatid hanggang ako na-invite doon. Na-invite ako doon at nagandahan ako. Napamahal talaga sa akin ang Balayan, ang lugar na to. Pero bukod doon mga kapatid ay meron akong nag-open kami ng gawain sa pamamagitan ng evangelistic trips na program mga kapatid ng Bible School. So every weekend kami pumupunta sa iba't ibang lugar at mayroong World Mission program mga kapatid, no? At noon ay umiyak ako para sa Calamba, Laguna. And then pioneer kami doon mga kapatid, pero talagang nahirapan ako, naiwan akong mag-isa. Yung mga estudyanteng kasama namin ay unti-unting nawala. Hanggang sa naiwan akong mag-isa, talagang ako lang mag-isa. At ang pakiramdam ko mga kapatid sa Calamba ay parang napakatuyong lupa noon. At sabi ko, ano ba Panginoon, ano bang gagawin ko dito? At tumutulong ako noon mga kapatid sa Balayan. And then pagkatapos sa Balayan, diretso pa ako niyan mga kapatid sa Calamba. At ako lahat doon. Akong MC, akong song leader, akong magtuturo, ako lahat. Glory be to God, no? To God be the glory talaga. Pero hindi ako nakatagal doon mga kapatid, hindi ako nakatagal doon. At hanggang sa meron akong kaklasmate mga kapatid na yun ay talagang tumanim sa isipan ko puso hanggang ngayon. Nang ako ay mag-desisyon mga kapatid na lumagay sa estado, sabihin natin lumagay sa estado, ibig sabihin decision, no, na magpastor. Ang sabi sa akin ay, Sister Evelyn, baka naman yun burden na naman. So, yun ay tumanim talaga sa aking puso hanggang sa ako'y nandito na mga kapatid sa Paris, ay talagang dala-dala ko yun. Lord, ayoko ng burdenan. Ang gusto ko'y tunay na burden na galing sa iyo. So, sa madalit sabi mga kapatid, ako'y saksi mga kapatid sa nasirang gawain mga kapatid. Ang Balayan mga kapatid na ibigay sa akin ito ng Panginoon, sirang gawain ito. At minahal ko ang Balayan. At hirap na hirap ako mga kapatid. Hirap na hirap akong itayo itong muli. Hindi ko kayang itayo sa sarili ko yon. Ang Panginoon ang tumulong sa akin. Nag-follow up ako mga kapatid na pina-follow up ko yung mga miyembro na kilala ko na may pangarap na silang magpastor na walang lahat yun mga kapatid. Na walang lahat.
at ako'y umiiyak sa Panginoon. Ang sabi ko, Panginoon, kung wala na, kung hindi na sila, Panginoon, bigyan mo ko ng iba. So, binigyan ako ng Panginoon, mga kapatid, ng 40 people, mga kapatid, no? Puro Bisaya yaon, no? At isang jeep, mga kapatid, na punong-puno, pati yung bubong ng jeep, mga kapatid, ay may laman. At kinakailangan pa nilang tumawid ng ilog kasi may ilog na tinatawiran, no? At pumunta sila sa church, nagulat ako, bigla kaming napuno, mga kapatid, no? Dahil ang dinatnan ko doon, mga kapatid, ay dalawang family lang, mga kapatid, no? Pagkatapos ng napakagandang gawain ay dalawang pamilya lang ang naiwan. And then sa dalawang pamilyang iyon ay nagtiis ako, nanalangin ako hanggang sa ipinarating nga ng Panginoon itong 40 katao na ito na puro Bisaya. At ayun, bigla akong nabuhay, bigla akong sumaya, inalagaan ko sila, mga kapatid. Pero dumating din ang pagkakataon, mga kapatid, na nasubok, mga kapatid, ang mga taong iyon. At ako'y hindi pa ako full-time noon. Part-time pastor, mga kapatid, ako noon sa Batangas. And then, kasali pa rin ako sa choir sa Makati, mga kapatid. At noon ay General Conference na gaganapin sa Cebu. So, kailangan kong sumama doon dahil ako'y choir member. Libre kami sa pamasahe. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung ako'y magiging masaya doon, ako'y papuntahin mo, pero kung hindi, wag na lang. Kasi noon ako'y nasa trial pa, mga kapatid. Meron pang paghihirap ang puso ko ng mga panahong yon. Ngayon, meron doong isang estudyante, mga kapatid, na ngayon nasa Amerika na. Meron doong isang estudyante na kasama ko doon, mga relatives pala niya yung mga Bisayang yon. At ang sabi niya sa akin, ma'am, paano kaya ito? May mga Bisaya na nagtatanong sa amin, nandoon sila sa amin, dumating sila, at may mga pangalan silang tinatanong. Yung mga pangalan na tinatanong nila sa akin ay mga miyembro mo sa balayan. Sabi niya, paano kaya? Kasi mga Trinitarian sila, mga ano sila. Nakaramdam ako, mga kapatid, ng panganib. Sabi ko, paano yun? Aalis tayo. At inihabilin ko muna, mga kapatid, sa pasto ng Nasugbu ang balayan while na ako'y wala, no? So, sa madalit sabi, mga kapatid, kinakailangan kong umalis. Pagdating ko, mga kapatid, wala na ang mga Bisayang ito. Dumating ako, mga kapatid, iba na. Dahil may pastors na sila doon na, yun, isa sa mga dumating. At nagawa sila doon ng mabilis, mga kapatid, ng church nila, church building, yung yari lang sa yari sa kawayan, no? And then nag-uusap sila, mga kapatid, naiintindihan ko kasi marunong ako magbisaya ng konti. Naiintindihan ko. At nung ako kaharap nila, ang sabi ng pastor, service ta ugma. Ibig sabihin nun ay service tayo bukas. Oo, pastor. At anong oras? Unsang oras, sabi niya. Yung time na sinabi niya, yun yung time ng service ng church. At sige, sabi nila. At ang sakit-sakit ng puso ko, mga kapatid, ang sakit-sakit ng puso ko. At sabi ko, magpapaalam na pala ako kasi magpapaalam na pala kami ng mga kasama ko kasi meron pa kaming lakad. Sabi lang, ganyan po ba, pastor? Sige po, pastor. At sinenyasan ko lang, mga kapatid, ang mga kasama ko, hindi ko na tinawag isa-isa dahil papatak na ang luha ko. So tumalikod ako, mga kapatid, at ang luha ko, mga kapatid, hindi ako lumilingon dahil ako'y umiiyak na. Pagdating ko sa bahay, mga kapatid, no, umuwi kami, at sumusunod yung mga kasama ko. At umiiyak ako doon. Ang sabi nung inuupahan namin, mga kapatid, naririnig pala niya yung malakas kong iyak na, ano nangyari kay pastor? Namatayan ba siya? So yung mga kapatid, alam niyo kung ilan ang naiwan sa 48 souls. At umiyak na naman ako. So, yun mga kapatid, no? Yung mga pagsubok natin sa buhay, mga kapatid, at yun ay inilagay ko sa Panginoon, ipinaubaya ko sa Panginoon ang lahat, pero ang Diyos ay nagpala, mga kapatid. Nagpala siya. So, yung ganitong mga pagsubok, mga kapatid, ay totoong dumarating sa buhay natin, pero ang Panginoon, mga kapatid, ang may-ari ng iglesia. Kaya, kung tayo lang, mga kapatid, ay yung bang talaga at totoo, no, na nagmamahal sa Panginoon at sinasabi nating naglilingkod sa ating Panginoon, sumusunod sa Panginoon,
Hindi sana kagaya mga kapatid ng Israel, sapagkat ang sabi ng point 4, they tempted the Lord. Lagi nilang sinusubok ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga complaints and murmurings. Ito na lang ba na ito ang ating kakainin? Mabuti pang namatay kami doon sa Egypt. So, hindi sila maligaya sa Panginoon dahil ang hinahanap nila ay ang provision ng ating Panginoon. Na kung hindi nila iyon makita, ang Panginoon ay wala ng kasing damot sa kanila, wala nang kasing sabihin na nating hindi mabuti ang Panginoon sa kanila, sapagkat dinala sila sa wilderness at wala silang makita doong halaman kahit ano, wala man lang spring, wala mga kapatid, sapagkat dinuturuan sila ng Panginoon na sa Kanya umasa. Pero kalimitan hindi ito nauunawaan ng tao, na ang akala natin mga kapatid, ang buhay sa Panginoon ay para tayong nasa bed of roses, provided mga kapatid na breakfast in bed, na nandiyan ng lahat ng supply, na kahit hindi ka umaalis, ang Panginoon ay maghahatid ng biyaya. Ang katulad natin ay si Juan Tamad, na nakangangan na lang lagi mga kapatid at papatak na lang ang bunga sa kanyang bibig. So iyon ang inaakala ng mga maraming mananampalataya. Subalit makikita natin sa banal na kasulatan ang totoo na umiibig sa Panginoon. Ang sabi nga ni Apostle Paul, fight a good fight of faith. Paano ka mga kapatid kakikitaan ng gayong bagay kung wala naman labanan? Paano mga kapatid makikilala si Pacquiao mga kapatid kung hindi naman siya nananalo sa boxing? At sa boxing, gaano namamaga ang kanyang mukha? Gaano mga kapatid na de-deform ang kanyang labi kung minsan? Paano mga kapatid nasasaktan ang kanyang katawan? Paano niya yung pinaghandaan? So yun mga kapatid So kinakailangan nating maunawaan na ang Panginoon ay nagpo-provide ng lahat ng bagay sa atin at yun ay pangako niya. Pero ang sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang mabigat doon yung His righteousness. Pipiliin ba natin ang righteousness niya o ang inaakala nating mabuti sa ating sarili? Kung anong adequate sa atin, yun ang ating ginugustong makita sa Panginoon. At nagtatampo tayo sa Kanya, kung minsan ay nagagalit pa tayo sa Kanya kapag walang dumarating na biyaya sa atin. Bakit mo kami pinabayaan? Bakit ganito nangyayari sa buhay namin? Bakit kami? Bakit kami na sumusunod sa iyo? At bakit hindi yung masasama? Doon mo ibigay. Mga kapatid, lahat ng tao, kaya mabuti o masama, believer or non-believer, mga kapatid, may pagsubok sa buhay. Ang kaibahan sa atin, mga kapatid, dumadaan tayo doon kasama ang ating Panginoon. At may reward pagkatapos. Kung ang mga non-believers, mga kapatid, dumadanas ng gayong bagay, may reward ba sila pagkatapos? Di ba wala? So, yun mga kapatid ang dapat nating maunawaan. So, ang 1 Corinthians 10:11, ang point number 5, mga kapatid, they complained against the Lord. So, yun mga kapatid, lagi silang nagko-complain. At sa complain ng mananampalataya, hindi kailanman nalulugod ang pandinig ng Panginoon. Kahit na sa loob ng tahanan, mga kapatid, sabihin natin wala kayong kakayanang bumili ng masarap na pagkain. At ito na lang na ito ulam natin. Kailan ba naman tayo makakatikim ng may sabaw? Lagi na lang ganito, tuyo na lang ng tuyo. Salamat ka may tuyo, no? O kung di tuyo, bagoong. Salamat may bagoong. Noon nga kami mga kapatid, ang sabi ko nga, wala kami kahit ano. Wala kami kahit ano. Wala kami iluluto. Kaya dry ang aming kitchen. At ang sabi ng isang kasama ko, salamat ka sa Panginoon meron talagang mahirap ang buhay namin sa balayan pero hindi ko ipagpapalit yun. At kahit ang mga kasama ko, mga kapatid, ay masaya. At nung ako'y mawala sa kanila, mga kapatid, hinabol nila ako sa Cavite at hinahanap nila ako na wala naman ako doon sa Cavite. Hindi sinabi ng parents ko kung nasaan ako dahil ang mga parents ko ay siguro naaawa sa akin dahil nagkasakit ako hindi nila sinabi sa akin yun mga kapatid. Kahit nung ako'y nandito na, saka ko lang nalaman, nung ako'y nandito na sa Paris na sinundan ako ng mga kapatiran sa balayan. At ang sabi pa nga nila nag people's power sila. At yun ay glory be to God, no? So, masarap ang maligaya kami kahit mahirap ang buhay, no? So, sa isang tuyo, mga kapatid, maghapon na yon, ulam namin, isang tuyo lang. Tinitingnan nila ako at kung wala na talaga, nung walang-wala na, ito yung kasama namin, Sister Lourdes Sibim. At ang sabi niya, wag ka mag-alala, Pastor. Mga kapatid, mag-aadobo ako. Wow, adobo? Ano yon? Saan ka kukuha? No? At siya mga kapatid ay hinayaan ko at
Naririnig ko, nagpupukpuk siya mga kapatid ng bawang. At pagkatapos, halina kayo, nakasayang na ako. Meron kaming bigas noon, pero wala kaming ulam. Ngayon, halina kayo, kain na tayo. Meron na tayong adobo. Wow, ang bilis ng adobo mo. Alam niyo kung ano yung adobo yun? Toyo na pinisaan niya mga kapatid ng bawang. At nilamas namin sa kanin yun mga kapatid. At masaya kaming kumain. Masarap ng adobo mo, Bima. So, yun ang aming buhay noon. Pero minsan nagugulat kami sa biyaya ng Panginoon. Darating kami ng midnight mula sa Bible study. At meron kaming madaratnan mga kapatid sa harapan ng bahay na kalahating kabang bigas. At pagkatapos mga kapatid, meron doon lutong ulam, merong hilaw. Sabi ko, sino kayo naglagay nito? At merong kapirasong note. Pastor, para po sa inyo. Kararating po namin galing sa dagat. At ito po. At hindi naman namin malaman kung ano ang gagawin namin sa dami naman ng isda, mga kapatid. So, mamigay ako sa kapitbahay, mamigay ako sa may-ari ng apartment, mga kapatid, no? At masayang-masaya kami. So, yun. At napaka walang katulad, mga kapatid, ang aming samahan noong mga panahong yon. Kaya, glory be to God, nalalagpasan namin ang wilderness nang meron kaming kasayahan. Okay, so, ang sabi mga kapatid ng 1 Corinthians 10:11, now all these things happened to them as examples, and they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. So ito example sa atin mga kapatid, no? Ang ating topic ngayon ay our example. Ay binibigyan ko kayo ng mga examples. So, yung kanilang karanasan, ito raw ay mga example sa buhay natin. Kaya iba't iba tayo ng karanasan mga kapatid. Iba yung karanasan ko sa Batangas, iba yung karanasan ko dito. At dito mga kapatid, no, sabi ko nga, sa Balayan, umani ako ng paggalang at pagmamahal sa biyaya ng ating Panginoon. Dito mga kapatid, oh my God, kinakailangan ko maging strong. At yung meekness ko mga kapatid, yung meekness ko mga kapatid sa Batangas, sa Pilipinas, kinakailangan ko ang maging strong dito. At ang sabi ko sa Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng isang lalaki. Dahil kung hindi, Panginoon, matatalo ako. At ipinanalangin ko sa Panginoon, iniiyak ko yun sa Panginoon, mga kapatid. Pinatatag ng Panginoon ang loob ko. Hindi nga lumaki ang mga muscles ko, mga kapatid, pero pinatatag ng Panginoon ang aking kalooban. At yun, mga kapatid, at mahaba na ang panahon ng aming paglalakbay na magkakasama. At sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, maligaya ang church. So, glory, glory, glory be to God. Yung mga pagsubok ko, my God, walang katulad mga kapatid sa dakong ito. At alam nyo na yung aking lugar na kinalalagyan. Pero salamat sa Panginoon, nandito na yata kasi ang lahat ng klase ng tao. Sa Pilipino mga kapatid, nandiyan ang Bisaya, Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Kabitenya, Batangueña. Andito na lahat, Ilocano. Ang dami mga kapatid, andito na lahat. At kaya nga may mga iba't ibang association dito, no? Mga foreigner, andito na rin lahat mga kapatid, no? Pakistan, Sri Lankis, Indian, Thai, Arab, Afghanistan. Naku, andito na lahat. Italian, Espanyol. Andito ng lahat mga kapatid, American, British. Natipon mga kapatid lahat dito dahil naging open ang country na to. Pero, mai-imagine nyo ngayon mga kapatid ang customs ng iba't ibang tao na pinagsama-sama ng Panginoon dito. Gaano kahirap. Ang sabi ko nga mga kapatid, hindi kagaya sa Pilipinas, pumunta ka sa Batangas, kapag nakilala mo ang isang pamilya, ang custom dyan iisa. Pero dito hindi. Iba ang custom ng Ilocano, iba ang custom ng Bisaya, iba ang custom rin ng Tagalog. At pinagsama-sama kami dito mga kapatid. Kaya sabi ko sa Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng isang lalaki. Kailangan, Panginoon, ang lakas ng lalaki dito. May time mga kapatid na dumating yung panahon, wala akong kamalay-malay, gusto nila akong alisin at palitan ng lalaki. Oo, mga kapatid, dahil ako'y matagal na nagkaroon ng papers, talagang hinintay ng Panginoon na ako'y maka 10 years dahil ng batas dito ng amnesty. At kailangan meron kang 10 years na proof na nandito ka. So, nakapasa naman ako at 12 years na ako, hindi pa ako umuwi. No?
At so ibig sabihin may papers na ako, hindi pa rin ako umuwi. At sila uwian sila ng uwian. Meron na pala silang ginagawa sa Pilipinas nang wala akong alam. Kumukuha sila ng pastor, nag-uusap sila behind me, no? Unknowingly, yun ang mga plano nila, mga kapatid. At yun ay ipinarating sa akin ng Panginoon. At ang sabi ko, Panginoon, ano bang gagawin ko, Lord? Anong gagawin ko sa kanila? Sinabi ko yun sa president ng UPC dito. At sabi nila, sige, sumulat kasi Sir Evelyn doon doon sa mataas sa atin sa Pilipinas. At bigyan mo ko ng carbon copy. At pagkatapos niya sabihin sa akin, sabi ko, Panginoon, parang naman akong si David at si Absalom nito. Anak ko itong mga to. Ano bang gagawin ko sa kanila? So umiyak ako ng umiyak sa Panginoon. At hindi pinahintulot ng Panginoon. Ang sabi ko sa Panginoon, kapag siya'y nakarating, mga kapatid, yung taong kinukuha nila parang kapatid ko na sa laman. Ibig sabihin, kulang na lang lumabas kami sa isang magulang. Although, kami mga kapatid ay magkapatid sa Panginoon, sa spiritual. Ang sabi ko, mahal ko ang kapatid kong ito. Kung siya ay makarating dito, ipinahintulot mo. At kung kami magkikita dito, Panginoon, bigyan mo ko ng mabait at totoong espiritong galing sa iyo, na hindi niya ako makikitaan ng hindi magandang espiritu. Dahil mahal ko siya. Mga kapatid, hindi pinagkaloob ng Panginoon. Binigo sila ng Panginoon. Yung mga nagnasang yun, sila ang nawala. Kaya, tumayo tayo, fight a good fight of faith. Paano yun, mga kapatid? Tuhod. Tuhod ang ating panlaban, mga kapatid, sa kaaway. Hindi galit, hindi masamang espiritu, hindi ang ano pa mang bagay, kundi yung ating mga luha na iniluluha sa ating Panginoon, sa Kanya natin idinadaing hindi sa tao. Hindi sa tao. Anong itutulong ng tao sa iyo, mga kapatid? Ang ikaw ay husgahan? Sabihin, kasi naman ikaw, kasi ganito ka, ganyan-ganyan ka. Walang makakaunawa sa atin, mga kapatid, kung hindi ang Panginoon. Kaya, sa Panginoon ako umiiyak, ang tuhod ko ang aking ginagamit, mga kapatid, at hindi sila pinahintulutan ng Panginoon. Sila ang lahat na nagnasa na ako'y mawala, ang nawala. Silang inalis ng Panginoon. Kaya, so, ang sabi, mga kapatid, ang Hebrews 3:10, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. They have not known my ways. Kaya, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ni Isaiah, your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways. No? Your plans are not my plans, saith the Lord. So, paano natin makikita yon, mga kapatid? Kung hindi natin matututunan ang tayo dumulog sa Panginoon. Ano ang purpose mo, Panginoon? Bakit merong ganito? Hindi ko to nauunawaan. Ipaunawa mo sa akin, Panginoon. So, at mabuhay ka, mga kapatid, ng maingat. Maingat na maingat. Dumating ako, mga kapatid, sa point na haharap ako sa kanila, yung mga laban sa akin, no? Ang sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng isang mahinahong espiritu na hindi ako magsasalita ng galit, hindi ako magsasalita ng hindi maganda. Kontrolin mo, Panginoon, ang aking spirit. At yun ay ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Wala silang nakita sa akin kahit ano. Glory, glory be to God. Kaya naman, mga kapatid, nalalagpasan natin ang mga wilderness ng buhay, pagsubok gaano mang kabigat, naaakyat natin ang bundok na pataas ng pataas, no? Dahil kapag naakyat mo ang isang bundok, ang susunod doon, i-expect mo na mas mataas. Kasi hindi ka naman bababa Kung baga sa hagdan, hindi ka bababa ng step. Ikaw ay kinakailangang umakyat pa. So, siyempre mas mataas yun. Kaya, expect mo na hindi kagaya ng nakaraan mong pagsubok ang daraanan mo ulit. Ang ibig sabihin nun, meron pang mas magandang bagay na masusumpungan ka mula sa Panginoon dahil tumaas na yung grade. Ikaw nga ang mag-aral, mga kapatid, kung elementary ka na lang ng elementary, kung hindi ikaw sa sarili mo'y magsawa rin. No? Kailan ba ako mag-high school? Depende sa'yo. No? Kaya, meron akong kapatid, mga kapatid na bago nakatapos ng elementary ay 12 years. Bakit? 2 years siya sa grade 1, 2 years siya sa grade 2, 2 years siya, mga kapatid, sa grade 3. Kasi patigil-tigil siya. Ang tamad niya.
At hindi siya, puro na lang siya simula, hindi siya nakatapos. Kaya ang natapos niya, grade 6 lang. O, kita nyo mga kapatid, gayon din tayo sa spiritual. Paano tayo aangat mga kapatid kung dyan sa pagsubok sa buhay natin, paulit-ulit ka? Iba-iba lang ang istorya, pero yan din. Pero kapag ikaw ay nakapasa, merong mas mahirap na susunod. Alin ba ang mas mahirap? Elementary or high school? At alin ang mahirap? College or high school? O mga kapatid, di ba pahirap ng pahirap? Pero ang nakakapagpatuloy mga kapatid, tingnan ninyo kung anong naaabot. Gayon din tayo sa spiritual mga kapatid, no? Kaya ito ay mga halimbawa, sila'y mga halimbawa sa atin. Hindi yung kanilang murmurings mga kapatid ang ating laging tititigan para sundan at gayahin o tularan. Kung hindi si Joshua at saka si Caleb. Dahil sila ang naging great followers and believers ng Diyos. Amen. Para mapasok mga kapatid ang pangako ng Panginoon. Okay, so ang mali mga kapatid, ulitin ko yung Hebrews 3:10, wherefore I was grieved with that generation. Masyadong nalungkot ang ating Panginoon sa henerasyon na yon. At sinabi ng ating Panginoon, they do always err in their heart. Lagi silang mali sa kanilang mga puso. And they have not known my ways. Kapag mali ang ating puso, hindi natin mga kapatid masusumpungan ng daan ng Panginoon. Pero nasa sa atin kasi ang pagtatama. Kasi tayo ay nakakaalam ng mabuti at masama. Nakakaalam tayo ng dapat at hindi dapat. Nakakaalam tayo ng matuwid at hindi matuwid. Kaya kung pipiliin natin yung nararapat na masisiyahan mga kapatid ang Panginoon, doon magagalak ang ating Panginoon. At siya mismo ay magsasabi, hindi kagaya nito. Hindi siya mag-grieve kung hindi siya mapiplease. No? So, Philippians 3:13 and 14, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Okay, lahat tayo mga kapatid ay merong high calling. Yun lang maging anak ka ng Diyos, high calling na yon. Ang high calling ay hindi ibig sabihin na ikaw ay pastor, na ikaw ay evangelist, na ikaw ay apostle. Mga kapatid, hindi yon ang high calling. Ang tayo mga kapatid ay tawagin ng Panginoon upang maging anak niya ay napakataas ng pagkatawag noon. Ikaw na maging anak ng hari. O, ang Panginoon hindi lang hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. So, ano yung pagkatawag natin? Yun ay napakataas na uri ng pagkatawag. So, high calling ang meron tayo mga kapatid mula sa ating Panginoon. At ang sabi mga kapatid na Apostle Paul, kinakalimutan niya, yun ang kanyang ginagawa. Kinakalimutan niya ang kahapon. Kinakalimutan niya kung yun ay failure. Kinakalimutan niya kung yun ay tagumpay. Ipinagpapasalamat niya. Ala-ala na lang kasi yun eh. No? Kagaya natin, mga kapatid, sabihin natin, ang dami mong medal. Medal sa sport, medal sa school, kung saan-saang medal meron ka. O trophies, sabihin natin. Pero kahapon yun. Kahapon pa yun. Nakalipas na yun eh. Pero kung matalo ka ngayon, wala na yun. No? Dito, natapos yung ko kasi hanggang dito na lang. Natalo na ako. Meron ng, kahapon na lang yun. Ala-ala. Pero kalimutan mo yun. At ang harapin natin ay yung ngayon. Kaya kung meron tagumpay tayo kahapon, memories yun, magandang memories. No? Maaari natin ikip sa ating puso, sa ating alaala, ipagpasalamat sa Panginoon, pero hindi tayo mabubuhay sa kahapon. Ang kahapon ay iba ang ngayon. No? So, mabuhay tayo sa ngayon at patuloy nating hangarin, ipursue natin ang ating Panginoon, mga kapatid, at ang paglilingkod natin sa Kanya, sapagkat ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, and reaching forth unto those things which are before. Kinakailangang harapin natin kung ano pa ang ngayon at saka ang bukas, ang mamaya at ang bukas. I press toward the mark for the prize of the high calling. Kung ano pa ang darating, Panginoon, sana mapagtagumpayan ko rin, Lord. Basta samahan mo ko, alam ko magtatagumpay ako. Kaya doon tayo magiging sensitive lagi, mga kapatid. Huwag nating hahayaan ang ating sarili na mailigaw ng ating puso at ng ating kung anong kaalaman meron. At huwag tayong magyabang sa ating sarili, mga kapatid, no? Hindi porke ikaw ay bumibilang ng taon sa ministry, mga kapatid, ay alam mo na ang lahat ng laban. No. Maaaring mahina ka na. No? Dahil ang lakas mo ng kabataan ay hindi mo lakas ng katandaan. Kaya,
Huwag natin ipagyayabang ang ating mga sariling kakayanan or experience. Experience lang yon. At ang Panginoon ang hindi tumatanda. Siya ang nananatiling hindi nagbabago. Walang pagtanda ang ating Panginoon sapagkat siya eternal. Kaya tayo ang tumatanda, tayo ang humihina physically and lahat. Mga kapatid, memories, mata, pandinig, panlasa. So, gayon din mga kapatid, ang ating spiritual, maaaring kasing tatag kaya ikaw pa rin, kagaya ng kahapon, na maaring ipinagyayabang natin. Kaya, mabubuhay tayo mga kapatid daily na nandoon sana ang ating pananatili na nagtatrust sa Panginoon at mananatiling sasabihin, Lord, kagaya ng sinabi ni David, kung ako nung kabataan ay kailangan kita, ngayong gray hair na meron ako, lalo kitang kailangan, sabi niya po ay ni David. At yun din ang sinasabi ko sa Panginoon, mga kapatid, no? Habang ako'y tumatanda, kung noon ay kailangan kita, nalagpasan ko mga temptation sa buhay, Panginoon, ngayon ako'y tumatanda na lalo kitang kailangan. Minsan ang sabi ng anak ko, hayaan nyo, huwag kayong mag-alala, pagtanda nyo, makikita nyo kami ng mga anak mo. Ang sabi ko, alam mo anak, salamat. Pero hindi ako nananangan sa salita mo. Hindi ko kinatatakutan ng aking pagtanda dahil may Panginoon ako. Kaya kung ako'y pabayaan ng aking mga anak, kung ako'y walang magtingin sa akin, kukuhanin ng Panginoon ang buhay ko. Alam ng Panginoon yon dahil siya ang may covenant sa akin, kaming dalawa may covenant sa isa't isa. So alam ko hindi ako pababayaan ng ating Panginoon. Okay, so upang tayo mga kapatid ay ma-achieve natin ang mataas na pagkatawag sa atin ng Panginoon, yung high calling ng ating Panginoon sa ating mga buhay, kinakailangan muna nating ma-acknowledge ang katotohanan mga kapatid na hindi pa natin naaabot yaon. Kapag nasabi natin na ganito na ako, ano yon? Naabot mo na? Samantalang si Apostle Paul, kita nyo ang buhay mga kapatid, kita natin ang buhay niya, pero ang sabi niya, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So, wag natin ipagmamalaki kung ano na tayo ngayon. Presidente ka o vice president ka o kung ano ka pa man mga kapatid, position lang yan. Hindi yon ang nagbibigay ng kalakasan. Ang lakas ay nanggagaling sa ating Panginoon. Tamang attitude ay hinihintay at laging inaasahan ng ating Panginoon sa buhay natin. Dahil ang anumang posisyon, mga kapatid, katawagan lang yon. Pero sa ating kalagayan, sa ating Panginoon, pare-pareho lang tayo. Kaya ikaw ay layman, kung ikaw mga kapatid ay, bago lang sa Panginoon. Naalala niyo ang parable ng ating Panginoon na siya humanap ng mga manggagawa sa kanyang bukirin, pero iisa lang ang kabayaran, 1 penny sa bawat isa. Yung pinakahuli, pinakatanghali sa lahat, 1 penny. Yung pinakamaaga sa lahat, 1 penny pa rin. At nag-complain siya. Bakit ganun ang kaupahan namin? Ako ang aga-aga kong lumusong sa bukid mo. Siya, kalulusong lang, wala pang 1 oras, 1 penny rin ang bayad mo. Ang sabi ng Panginoon ay kung marumi ang iyong mata, gaano ito karumi? Pero kung malinis ang iyong mata, ang iyong puso ay malinis din. At ang lahat ng bagay na iyong makikita ay malinis din. Congratulate mo siya. Swerte mo. Kalulusong mo lang. Pareho lang tayo ng napalad ka. At gayon ang rapture, mga kapatid. Hindi ko kwentahin ng Panginoon kung ilang taong ka naglingkod sa Kanya. Ang tinitingnan ng Panginoon yung ating faithfulness, yung ating loyalty sa Kanya, yung ating buhay, yung ating attitude na ipinakikita sa Kanya. Okay? So, ito mga kapatid ang kinakailangan natin. Ang Israel, mga kapatid, ang pursuit nila hindi ang Diyos, yung kanyang provision. Kaya kapag tayo tumitingin sa kamay lang ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin, mga kapatid, hindi umaayos ang ating puso. Pero kung nakikita natin ang ating sarili na kahit wala, na ipinrovide ang Panginoon sa araw na to, aasa tayo, siguro bukas may blessing na tayo. Kamag-alala. O yun, mga kapatid, no? At matuto tayong maging kontento sa anumang bagay na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. So, Exodus 20:18, and all the people saw the thunderings and lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear, but let not God speak with us, lest we die.
Imagine niyo mga kapatid, kinatatakutan nila ang Panginoon. Hindi nila gustong marinig ang tinig ng Panginoon. Hindi nila gustong marinig mismo mula sa Panginoon ang magiging payo ng Panginoon sa kanila. Ang sila'y mismong turuan ng Panginoon, hindi sa pamagitan ni Moses, kundi ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagnasa na gawin yon sa kanila, pero hindi nila gusto. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? Iniabot kay Moses ang Ten Commandments sapagkat yun ang gusto nila. Ang utos ng Panginoon, ang gusto nila, hindi yung pagmamahal ng Panginoon na gustong ipadama ng Panginoon ang pagmamahal niya. Hindi ba, mga kapatid, kapag hindi mo gusto ang tao, sabihin natin may manliligaw ka, hindi mo gusto makita ang mukha niya, umiiwas ka, nagtatago ka nga di ba? Pero kapag gusto mo mga kapatid, anong ginagawa mo at anong pakiramdam mo? Ikaw ay nagpaparamdam. Makikita yon sa iyong mga mata, makikita yon sa iyong kilos, kahit hindi ka nagsasalita. Well, ang mga taong ito, ang Israel, mga kapatid, hindi nagkaroon ng anumang sympathy ng pagmamahal, mga kapatid, sa ating Panginoon. At yun ang nakita ng ating Panginoon sa kanya. Kaya si Moses, mga kapatid, ang nagsasalita sa kanila, hindi ang Panginoon. So, ang sabi ng John 14:21, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Ano to mga kapatid? Ito yung nasabi na minsan sa atin ni Reverend John Beaver, yung kanyang karanasan, na paulit-ulit niya itong binasa dahil ang sabi ng Panginoon, basahin muli, hindi mo na aabot ng pangunawa mo ang ibig kong sabihin sa iyo sa mga verse na to. At meron daw 10 times niyang binasa yon at ang sabi niya, Panginoon, ipagpaumanhin mo ang aking ignorance. Hindi ko maunawaan ang gusto mong sabihin. Ipaunawa mo sa akin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, yung natutong magmahal sa akin, head over heels, in love with me. Ang sabi ng Panginoon, yun ang makagaganap ng aking palatuntunan. Sapagkat walang mahirap, ang sabi nga ni John, mga kapatid, no? Ito ang pag-ibig sa Diyos. Na mahalin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat, no? Ano yun? Paano mo mamahalin ang kanyang utos kung hindi mo siya minamahal? So ang kailangan mga kapatid, relationship muna. Kung tayo ay merong magandang relationship sa Panginoon, na minamahal natin talaga ang Panginoon, walang mabigat na utos niya. Kaya yun ang ipinaunawa ng Panginoon kay Reverend Beaver. He that loveth me, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father. And I will love him and will manifest myself to him. Kita nyo mga kapatid, ihahayag ng Panginoon ng kanyang sarili sa nagmamahal sa kanya. Okay? So kaya kailangan mga kapatid, mahalin natin ang ating Panginoon dahil kapag minamahal natin ang Panginoon, nandoon ang trust. Nandoon yung belief. Hindi na kailangang iutos pa. No? Dahil ganun ang nagmamahal. Nagtitiwala ka sa minamahal mo. At hindi mo inutusan ang sarili mo na pagtiwalaan mo siya. Walang nagsabi sa iyo, magtiwala ka sa kanya. Dahil kapag kulang ang tiwala mo mga kapatid, kulang ang pagmamahal mo. Dahil ang pagmamahal ay merong kasamang trust. Okay. So, hindi na kailangan pang tanungin na nagtitiwala ka ba? Nagtitiwala ako kasi sasabihin mo pa nga ng kusa. Revelation 2, mga kapatid 4 and 5, Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. So, ito yung sinasabi ng Panginoon sa church ng Laodicea sa Revelation. Sapagkat nakikilala ng Panginoon ang church niya. Meron akong bagay na laban sa iyo. Ito'y dahil sa iniwan mo ang iyong first love sa akin. Nung mahal na mahal natin ng Panginoon, nung una natin siyang inibig, ano ang ating mga action, ano ang ating mga gawa, ano ang ating ipinakikita sa Panginoon. Ganun pa rin ba tayo hanggang ngayon? Dahil kung hindi, ang sabi ng Panginoon, ito'y laban niya sa atin. At aalisin niya ang ating candlestick sa lugar. Maliban tayo ay magsisi. So, kinakailangang manatili tayong nagmamahal sa ating Panginoon. Ikaw na may asawa, no? Hindi ba minamahal mo ang asawa mo? At bumibilang kayo ng ilang anniversaries ng inyong kasal, mga kapatid. Ngayon, hindi na ba minamahal ang asawa mo sapagkat matagal na kayong magkasama? Hindi ba, mga kapatid, lalo ninyong pinagtitibay at gusto ninyong lalong maging matibay ang inyong marriage? At kapag kayo umabot sa silver or golden, mga kapatid, anniversaries, at hanggang kayo ay tumanda na till death do us part. Ang sabi nga,
Mga kapatid, hindi ba ganon? So, gayon din ang pagmamahal na dapat meron tayo sa ating Panginoon. Na ang kagandahan sa Panginoon, mamatay man tayo, kukuhanin niya tayo at magiging kasama niya eternity. Okay. Exodus 20:21, and the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was. So, ang Israel hindi gustong maging malapit sa Diyos. Pero si Moses ay nagnasa na maging malapit sa Diyos. Nang makita niya yung cloud, mga kapatid, sa tabernacle, si Moses, mga kapatid, ay lalong lumapit. At ito ang sinabi ni Moses, mga kapatid, Exodus 33:13-18, Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee. And Moses said unto him, unto the Lord, If thy presence go not with me, carry us not up hence. And he said, I beseech thee, show me thy glory. So, nandoon yung pagnanasa ni Moses sa Panginoon. Gustong-gusto niyang makilala pa ang Panginoon. Gumawa na siya ng mga himala. Walang nakagawa ng bagay na nagawa ni Moses na sa pamamagitan niya nabukas ang dagat. Sa pamamagitan niya, mga kapatid, ay ang plague sa Egypt, mga kapatid, ay iba't iba. No? At hindi yun ang tiningnan ni Moses, mga kapatid. Gusto pa niyang makilala ang Panginoon. Gusto pa niyang maging malapit sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon. Siguro sinasabi ni Moses, salamat sa iyo nagawa ng mga kamay ko dahil sa iyo ang mga bagay na to. Hindi ako yun, ikaw yun. Pero gusto kitang makilala. Gusto kong maging malapit ako sa iyo. Yun ang naging damdamin ni Moses, pero hindi ang Israel. Kaya, makikita natin si Moses, mga kapatid, na patuloy na naghahangad na makilala ang Panginoon. Ang favorite song ko, mga kapatid, ay I Want to Know You More. Yan. So, napakadaming magandang awit na gusto ko sila. Pero, nananatili, mga kapatid, ng favorite song ko, I Want to Know You More. So, bakit, mga kapatid? Ko lang, paborito ko yun. Dahil gusto kong makilala ang ating Panginoon. At gusto kong sa lahat ng araw ng buhay ko, mga kapatid, ay kasama ko ang Panginoon. Dahil habang kasama mo siya, doon mo siya makikilala. Amen. Hallelujah. Exodus 33:11, And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. O, kita nyo, mga kapatid? Sino ang tinawag ng Panginoon na friend of God? Hindi ba si Abraham? Pero, si Moses, mga kapatid, ay kinausap ng Panginoon face to face as a man speaketh unto his friend. At tayo tinatawag na friends of God. I am a friend of God. Diba, mga kapatid? May awit na ganyan. So, and he turned again into the camp, but his servants Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. So, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga apostles, sa kanyang mga disciples, hindi ko kayo tinuturing na servants. Itinuturing ko kayong friends. Sapagkat ang servants ay hindi nakakalam kung ano ang ginagawa ng kanyang master. Pero sa inyo, dahil itinuturing ko kayong kaibigan, ay sinasabi ko sa inyo ang gagawin ko, ang mangyayari sa akin at ang darating. So, tayo ay mga kaibigan ng Diyos. Hindi lamang na tayo anak, gusto niya tayong maging kaibigan. At kapag ikaw ay naging kaibigan, mga kapatid, kagaya ng inyong mga close friends, na idadaing nyo, nasasabi nyo kung ano ang gusto nyong sabihin. Kung ito man ay sikreto, kung ano man ito, problema, nasasabi, sapagkat kayo naging magkaibigan. So, ang Panginoon, mga kapatid, ay hindi maglilihim ng mga bagay na gusto nating malaman tungkol sa Kanya kung tayo, mga kapatid, ay nagiging totoong kaibigan niya. So, si Moses, mga kapatid, ay kinausap ng Panginoon kung paano siya ay, o katulad ng siya nakikipag-usap sa isang kaibigan. And he turned again into the camp, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. So, ando doon si Joshua. Bakit? Sapagkat si Joshua, mga kapatid, ay kagaya ni Moses na nagpupursut sa Diyos. Gusto niyang makilala pa ang Panginoon. At hanggang sa siya ang naging successor, mga kapatid, ni Moses. But with many of them, God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. Ilayo ng Panginoon na tayo ay maging gayon, na darating ang panahon, mga kapatid, na ang pagsubok sa buhay, mga kapatid, ay dumarating at ang ating mga complaints ay maging dahilan upang tayo i-overthrow ng ating Panginoon at hindi tayo makarating sa buhay na walang hanggan. Walang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay natin kung hindi nang dumating ang Panginoon sa buhay natin. Wala ring pinakamasamang bagay na mangyayari sa buhay natin kundi ang tayo ay mawala sa presensya
ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko kayo, mahalin natin ang ating Panginoon, anuman ang mangyari. Mga kapatid, laman lang ito. Meron tayong tabernacle, sabi pa ni Apostle Paul. Hindi kagaya ng tabernacle na itinatayo ng tao, kung hindi tabernacle na itinatayo ng Diyos. Na kahit na itong katawang ito'y ma-dissolve, ang sabi ni Apostle Paul, ay meron tayong pagkataong loob na itinatayo ng ating Panginoon. No? At yun ang ating iniiyakan, ang sabi niya. Ito yung ating iniiyakan, hindi upang tayo ay madatna ng Panginoon na walang damit, hubad, kung hindi ang tayo ay damitan ng ating Panginoon hanggang sa araw na dumating siya, upang tayo hindi masumpungan ng Panginoon na naked, kung hindi may suot ng robe of righteousness ng ating Panginoon. God bless you mga kapatid. Hallelujah. At yan ang ating pag-aaral ngayon, our examples. So, alalahanin nyo ang buhay nyo at ang buhay nyo yun mga kapatid, ang example ng ating pag-aaral ngayon. At sasabihin nyo yan sa iba mga kapatid, no? Ang example ng inyong journey, mga kapatid, ng inyong wilderness trek, mga kapatid, ay magiging halimbawa sa marami. At kayo makakapagbigay ng encouragement, ng strength at ng liwanag, mga kapatid, sa mga taong nangangailangan niyon. Okay, so God bless you mga kapatid at tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Glory, 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 glory to God. Hallelujah. Dear Jesus, minsan pa Panginoon, pinasasalamatan ka namin. Niluluwalhati namin ang pangalan mo. Salamat sa mga karanasan sa buhay namin, Panginoon, na mayroon kaming victory at ang mga paghihirap ng puso, Panginoon, at kalooban, Diyos, hallelujah, ay hindi namin malalagpasan ng hindi ka kasama. Katulad, Panginoon, o Lord Jesus, hallelujah, ng mga bagay na narinig namin ngayon, sana ay maging malayo kami, Panginoon, o God, sa mga naging example sa buhay namin, na hindi kami matutong mag-complain palagi sa iyo, kundi, Panginoon, ang maging mahinahon ang aming mga spirit upang hintayin namin, Panginoon, o God, Lord, ang iyong payo, ang iyong pagtuturo sa amin, at sapagkat alam namin, Panginoon, samantalang yun ay ginagawa mo, Panginoon, ay hawak mo ang aming mga kamay na patuloy na naglalakbay hanggang kami makalagpas na lahat, Panginoon, sa wilderness journey ng buhay namin, Panginoon. At kami, Panginoon, ay humantong doon sa labas niyon na naroroon, Panginoon, ang kasiyahan dahil kami, Panginoon, ay tinulungan mong makipagdigma, makipaglaban sa isang mabuting paraan ng pakikipaglaban sa buhay. Upang ikaw naman, Panginoon, ay mabigyan namin ng kasiyahan sa pagiging masunurin namin sa iyo at ang glory, ang kalwalhatian, Panginoon, o God, ang honor, Lord Jesus, ay maibigay namin sa pangalan mo. Kaya, Lord Jesus, hallelujah, sa iyo, Panginoon, ang kapurihan, ang kapasalamatan at ang kalwalhatian, Panginoon, na ibinibigay namin sa iyong pangalan. I-bless mo, Panginoon, ang mga viewers, patuloy mo silang palakasin at pagpalain, Panginoon, at samahan, Panginoon, ang mayroong mabibigat na pinagdaraanan ngayon. At ikaw po, Diyos, ang magpala, Panginoon, sa anak ni Sister Evelyn Flores, Panginoon, o God, Lord Jesus, hallelujah, sa pamangkin ni Sister Tess Nato, Panginoon. O Lord God, ikaw po, Panginoon, ang magpala, maging kay Prince Noe, na may mga karamdaman sila, Panginoon. Subalit ikaw po, Diyos, hallelujah, ang patuloy na dumuon upang sa kanilang mga paghihirap ay maranasan nila, Panginoon, God, ang presensya mo, na ikaw, O Lord Jesus, hallelujah, ang magiging lakas nila, ang magiging kapayapaan nila, Panginoon, at magiging tagumpay nila. At sa dulo niyaon, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah, maangat, Panginoon, ang pangalan mo, Ama. Tanggapin mo, Diyos, ang aming mga panalangin at ang blessings, Panginoon, na igawad mo sa amin. At sa iyo naman, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakil at pagsamba, Panginoon, na sa iyo lamang po namin, Panginoon, iniaalay. Sa pangalan mo po, Jesus, na aming Diyos. Amen, amen, amen. So, salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Sister Lady Lou, Sister Sally, Sister Virgie, sa inyong lahat. Hallelujah. At maraming salamat. At ako po yung magpapaalam na. Ingatan niyo po ang inyong mga sarili at lalo na sa espiritual. Amen. Hallelujah. Sister Connie, Sister Del, Sister Virgie, bye-bye na po. Amen.